Yo, what's up, happy people? Sa mapagpalang araw, gabi, tanghali po sa ating lahat. For today's video mga kois, mga gayas, ay pag-usapan po natin kung ano ba talaga ang tinutukoy ni ate kung bakit sabi niya parang nagugutom siya sa City of Manila. Oy, ayusin mo ate. Baka kapanahonan yan sa kasalukuyang administrasyon ni Madam Ella. Dahil maraming nagsasabi na kagaya mong matatanda, mga seniors dyan na sa kapanahonan ni Yorme Isko Moreno, hindi sila nagugutom dahil sawa po sila. So ngayon, pag-usapan po natin tong bida-bida naman mga kuis mga gayas, na kung saan ay pilit talaga niyang lockdown, siraan si Yorme Isko Moreno, and then sa kabila ng bigay ng mga resibo, plataforma, hindi, ang inatupang nito yung paninira, mga kuis, mga gayas. So, di niya alam na mas lalo siyang nalulubog, especially yung points niya sa survey ay wala na po talaga, mga kuis, mga gayas. Dahil mas lalong nagagalit yung taong bayan sa tuwing paninira niya kay Yorme Isko Moreno. Ipagpatuloy mo lang yan. Pagpatuloy mo lang yung pamimigay ng mga bigas, spam, pera dyan dahil alam mo po natin at sinasabi ng mga batang Manila na wala po silang ibang kukunin kundi yung mga ayuda mo lang. Naku po. Baka maiiyak po pagkatapos ng eleksyon nito mga kuis, mga gayas. So bago po tayo mag-upisa mga kuis, mga gayas, mega love shoutout to Ma'am Elsie, KTV Pilipinas, ayan, Walucho, Riders for Life, ayan, Jeremy Stevens of Maynila, at sa lahat ng mga Iskunian vloggers mga kuis, mga gayas, Ma'am Chiri Tuzaki, Ma'am Jen Fukuda, at Ma'am Aurea Constino mga kuis, mga gayas. Mega love shoutout po sa ating lahat at wala na po itong intro mga kuis, mga gayas. So without further ado, let's begin agad. Hirap ang bayan! Buwan si nanay! Diba? Saan tayo? Dito, sa bagong tatakbo! Nakikilaba na tayo, wala pang nangyayari. Ganda ng sinasabi ni nanay mga kuis, mga gayas wala pa, hindi pa nakaupaw pero naninira na mga kuis, mga gayas. Dito na tayo sa bago, wala pang nagawa, naninira na. Wow! Huwag mo kami pabayaan, kami mahihirap, kami mga senyor. Dahil kami, kailangan ka namin. Hindi ka matatalo, mananalo ka number 1. Walang nangyayari. Di ka matatalo, mananalo ka, number 1. Wow, ayos na Nasa ako, lubog lahat sa Maynila. Maraming nagugutom, maraming mga napapabayaan nila. Puro tiwala. Ang tinutukoy pala nito, yung kasulukuyang administrasyon ni Madam L. Kasi lugmok daw na maraming nagugutom at napabayaan. O kasi hindi naman po sila sanay sa ganun sa kapanahonan ni Yorme Isko Moreno dahil sawa pong mga yan, mga kois. Agit sa namin si Madam L pala yung tinutukoy mo. Hindi pala si Yorme Isko Moreno. Ayos. Ayan, si Mayora pala tinitira nito mga kois, mga kayas. At nagsumbong siya sa binayan mga kois, mga kayas. Nagsumbong pa na wala pa namang nagawa yan sa City of Manila. Wala pa. Wala sila, ako. Walang nangyayari. Napupunta na sa bulsa nila. Yan, sinasabi ko na nga pa si Madam Il talaga yung tinutukoy nito kasi puro lang daw pangako. Wala pa lang nagawa. Hindi nga yung sabi, lalo kang lumubak. Ano ka mangyayari? Nay, alam nyo ba, baon na tayo sa utang. O, alam namin yan. Hindi sila nagkaintindihan. Ang ibig sabihin ni nanay, si Madam El, ito namang pabida-bida, tinutukoy niya si Yorme Isko Moreno. Wow! Palakpakan! Sabi na tayo, alam namin yan. Pero doon naman sa magandang nagawa, pabahay, ospital at paaralan. Palakpakan! Ipupuan nila ang tao. Niloloko nila yung mga tao. Sabi nila, sa inyo daw binigay. Natanggap nyo daw, ayuda, kayo naman pala. Tagawa, makikita mo kayo. Ayan.
Yun yung mga talipandas na mga tao na kayang palitin o bilhin yung kanilang boto mga kuys mga guys. Pero itong mga tao na to mga kuys mga guys, ito yung taong sumisigaw, umiiyak na bumalik ka na Yorme Isko Moreno. Kasi ito yung mga taong hindi nila kayang bayaran. Kasi may prinsipyo po ang mga taong ito mga kuys mga guys. Bakit? Kasi ramdam nila, naranasan nila kung paano sila inaruga sa kapanahonan ni Yorme Isko Moreno. Sa panahon ng pandemya, walang nagugutom dyan sa City of Manila. So talagang gusto na nga nila ngayon na agad, ha? Gusto na nga nila ngayon na agad na bumalik ang ating buting Yorme Isko Moreno. Pero may batas sa po tayo, sundin lang po yung batas natin dahil 77 days to go na lang po nanay. Ha? At maramdaman nyo na yung pangangalaga ng ating buting Yorme Isko Moreno. Kaya mahal na mahal namin siya. Siguro talagang ibabalik namin si Yorme sa barangay namin. Naiiyak ako dahil mahal na mahal ko si Yorme. Sana makabalik siya. Babalik namin siya. Dahil yung pangangalaga niya sa amin, approve talaga sa amin. Mayor, mahal ka namin. Lalo na ako, mahal na mahal kita. Natalo ka man ng presidente, ngayon mananalo ka ng mayor ng Maynila. Mayor, kahit ano mangyari, babalik ka namin sa pagiging mayor sa Maynila para maigsan na ang kahirapan ng Maynila. Mga kababayan ko sa Maynila, mag-isip-isip kayo. Huwag niyong hindi lang sa pera. Tayo'y bumangon para sa kaunlaran ng Maynila. Kaya mga kaagapay, Agapay, napakagandang salita na ang ibig sabihin ay kasama mo, nakaalalay sa anumang oras ng pangangailangan. marami siyang nagawa na alam namin nakatulong talaga sa hindi lang sa mga kabataan, pati na rin sa mga matatanda. Let's get ready to Yorme! At kung sakali mang sa anim may bakante pa, Bekenemen. Baka pwedeng kayo na lang ang makasama ko ng panghabang buhay. Baka sa inyo, may forever po ako. Pwede ha? Ngunit kayong lahat na aming kaagapay ang magsisilbing bubog ng sinulit ng boka-boka natin. Mabuhay po ang kagapay ni Yorme! Mabuhay po ang kagapay ng Sampaloc, Maynila! Naway, pagtibay natin, pagbingkis-bingkisin natin ang ating hanay. Huwag niyo po kami pag-iwahiwalayin. Bumalik ka na! Bumalik ka na! Bumalik ka na! Bumalik ka na! Palakpakan po natin Vice Mayor Chi Atienza at Yorme Isko Moreno Tomagoso. Nagawa, makikita mo kay Yorme. Kaya mahal na mahal namin siya. Siguro talagang ibabalik namin si Yorme sa barangay namin. Gusto niyo bang ibalik natin ang kaaliwasan? Lipunin natin ulit ang kadugyutan ng Maynila. Ibabalik muli natin ang kapanatagan ng pamumuhay sa lungsod ng Maynila. Kaya mga kaagapay, makakaasa po kayo na balang araw susuportahan ko po ng buong buo si Yorme Isko Moreno Tomagoso. Dahil alam ko na ang suporta ko kay Yorme ay suporta ko sa bawat miyembro ng kaagapay na narito ngayon. Ibabalik po natin ang sigla, ang ganda ng Maynila, pero hindi namin kakayanin ang kami lang. Naiiyak ako dahil mahal na mahal ko si Yorme. Sana makabalik siya. Babalik
namin siya. Dahil yung pangangalaga niya sa amin, approve talaga sa amin. Mayor, mahal ka namin. Lalo na ako, mahal na mahal kita. Natalo ka man ng presidente, ngayon mananalo ka ng mayor ng Maynila. Sapat nang minsan kong inalay ang aking sarili sa ibang tao. Nagdesisyon na sila, balik na lang tayo dito sa Maynila. Diretsuhin natin ang Your Miss Joy. Makakatek tayo. Padadalihin po natin ang serbisyo, diretso sa tao at maluwan. Wala nang pasikot-sikot. Kayo ang magpapanalo sa mayor natin. Kayo ang magpapanalo sa vice mayor natin. Magkaisa lang po tayo. Walang katalo-talo ang Your Miss Choice. Sana po, wag nyo na kaming pag-iwahiwalayin. Sana po, isa na lang, straight. Kaya't dapat ang gobyerno nakaalalay sa inyo at maramdaman nyo na dito sa Maynila, patas pa rin ang oportunidad ng lahat ng tao. Mayor, kahit ano mangyari, babalik ka namin sa pagiging mayor sa Maynila para maigsan na ang kahirapan ng Maynila. Mga kababayan ko sa Maynila, mag-isip-isip kayo. Huwag niyong hinggil lang sa pera. Tayo'y bumangon para sa kaunlaran ng Maynila. Maraming salamat. Pagpalain nawa kayo ng Pong May Kapal. Thank you, Manila! God first. Thank you. Kasi taga-Makati siya, So, ngayon mga kuis, mga guys, ayun po, may tao na po nagsasabi talaga mga kuis, mga guys, wala naman talagang Your Miss Moreno babalik dyan sa City of Maynila kung hindi po kagustuhan nila mga kuis, mga gayas, maliban sa iba dyan, pabida-bida, gusto pa talagang umisa, kahit ayaw naman ng taong bayan. Hayaan lang po natin yan. Kasi may batas po tayo na wala pong hindi po sila pinagbabawalan ng ating batas. Hayaan lang po natin mahubos yung mga milyones lang mga kuis, mga gayas. So ito mga kuis, mga gayas, aminado naman pala siya. QC daw siya. Sabi niya. Ha? Hindi po tayo nagsabi niya. Sabi niya na QC daw siya. O, panoorin po natin. QC, taga Manila. Nila sa bahay nila. Kasi taga Makati siya, taga QC, taga Manila. Nila sa bahay nila. O, klarong-klaro. Quezon City daw siya. O, bakit? Nagpabida-bida dyan sa City of Manila. Pinado, QC daw siya. QC daw siya. Taga Makati siya, taga QC, taga Manila. Nila sa bahay nila. Kasi taga Makati siya, taga QC, taga Manila. Tanga talaga. So, ito mga kuis mga kayas, ayan. So, nagtataka tayo mga kuis mga kayas kung paano sila nakakuha ng Good Governance Award kung ganito lang naman kadugyot mga kuis mga kayas. Ayan o. This video credit to Visor mga kuis mga kayas. Ayan. Kita nyo yan, traffic light. Kita nyo yung tao, tinakpan yung muka, di ba? Anong bitbit niya? Manok pang sabong. Ano yan? Center Island. Ha? Hindi niya pagmamayari yan. Pagmamayari ng gobyerno, yan. Pagmamayari ng City of Manila, yan. Center Islands. Kasi ayan, daan yan sa kaliwat kanan mga kuis magayas. Anong ginawa nila? Ay naku po, ginawang parke ng mga manok mga kuis magayas. Napakaraming manok dyan mga kuis magayas. So nagtaka tayo bakit nakakuha sila ng mga ganong awards. Kung ganon lang naman yung pangyayari dyan sa City of Manila, nakapagtataka yata. Grabe Ay, very good kuya. Yan yung iyong ang Maynila. Ay, hindi pa. Kulak baboy. Lawak ng farm ni Kuya. Farm. Ginawang farm. Wow, daming manok. Nasa island. Mga Texas pa na manok. Sige kuya. Grabe Mabuti pa yung Ay, very good kuya. Yan yung iyong ang Maynila.
Tapos isa pa dito mga kuis mga kayas, no? Top 15 city in Asia with the highest crime based on Crime Index 2025. Kita niyo mga kuis mga kayas, hindi lang Manila, buong Asia yan mga kuis mga kayas. Pero yun mo, City of Manila, 64.5. Pangilan? Pang number 2 pa talaga. Pangalawa yung Quezon City, mga kuis, mga guys. Pero yun mo, natalo pa tayo sa India, Pakistan, Baghdad, Iraq, India na naman, Malaysia, Bangkok, India, ayan, Syria. Ay, buti Syria nangunguna, mga kuis, mga guys. Pero yung City of Manila, pangalawa. So, saan galing yung Good Governance Awards mga kuis mga guys? Nakapagtataka yata yun. Hello po, Yor. So ito mga kuis mga guys, ito yung mga natulungan ni Yorme Isko Moreno, but hindi po to galing sa kaba ng gobyerno yung tinulong niya dito mga kuis mga guys, but ko sariling pera galing sa sarili niyang bulsa ni Yorme Isko Moreno. So ito po yung mga testimony nila mga kuis mga guys. So, panoorin po. Hello po, Yorme. Good morning po. Ako po ulit si Mina Broncano, yung tinulungan niyo po. Wala pong kaabog-abog ay nagpaabot po kayo ng tulong pinansyal po sa amin. Napakalaking bagay po ang binigay niyo po sa amin. Kaya makikita niyo po, nasa recovery stage na po ako. So maraming salamat po kasi after po nito, mas maalagaan ko na po yung family ko. And thank you po for being God's instrument po ng blessing sa amin. Malaking tulong po yun kasi nagamit po namin sa pagpapagamot ko po, sa pagpapa-opera ko po. I just pray na patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon with the strength po and the wisdom. I declare ngayon pa lang po yung victory over the upcoming elections. We know naman po yung heart ninyo and we have seen it the past years kung paano kayong ginamit ni Lord dito po sa Manila. And I'm looking forward to seeing you po ulit in your service. Maraming salamat po at patuloy po na mas marami pang mga kagaya ko at mga constituents po, mga batang Maynila ang matulungan po ninyo. Again po, maraming salamat po. Natanghali po, ako po si Edwin Gasila, siya po si January Marpancho. Ako ay mag-share lang po ng aking kwento tungkol sa ating mahal na Mayor Isko na kung papala rin ay sana mas marami pa siya matulungan. Taong 2003, July 1, ito po ang aking anak ay na-opera sa St. Luke's Medical Center. At ako po ay humingi ng tulong sa mga konsehal. Siya po ay isa sa nakatulong sa akin nung siya ay konsehal pa lamang. Siya po ay hindi nagdalawang isip na ako ay tulungan. At pinakita ko po ang picture ng aking anak at ito po ang kanyang clinical abstract. Ito po, pinabasa ko po sa kanya. At nung time na yon, siya po ay gumawa ng letter authorization. Ang sabi niya po sa akin ay dalhin ko sa ospital, nakita ko lang daw po yun at wala daw po akong ilalabas sa pera. Sa awa naman po ng Diyos, ang aking anak po ay nailabas ko nang wala akong nagastos ni 5, kundi pamasahe lang po pangkain. Kaya ako po ay nagpapasalamat Mayor Isko. Sana po pala rin kayo manalo, marami pa kayo matulungan ng ibang tao. At ang aking anak po ay magpapasalamat dito sa nagawa niyo sa kanya. Maraming salamat po kay Mayor Isko na ako'y tinulungan na kung bata pa ako na may bukod po sa kwento po ako. At ito ang inyong firma, Mayor. Ito po katunayan na ito yung pinirmahan ninyo. Kaya po, salamat ka kay Mayor Isko. Mayor Isko, sana po marami po kayo matulungan na tao na nailangan tao. Ako po yung papasalamat po ulit na tinulungan niyo po yung bata ako. Kaya siya po ay 19 years old na ngayon at grading student ng Perfecto High School. Sana po, Mayor, malarit po kayo manalo. Walang imposible. God first po. Salamat po. Salamat po. Without Yorme, wala kaming Justin.
isa, nalaman namin may sakit si Justina Villari Atricia, kinakailangan niyang mag-undergo ng liver transplant. Ang sabi sa amin ng doktor, in 2 years, kinakailangan niyang ma-operang. Kung hindi, mawawala sa amin si Justine. So marami akong nilapitan, mga sinulatan. Meron din pagkakataon na nag-tweet ako sa mga iba't ibang mga government agency and mga artista. Luckily, isa lang ang sumagot sa akin. Nung panahon na yon, siya ay Vice Mayor ng Manila, si Yorme Isko Moreno. Hindi kami resident ng Manila, kaya gulat na gulat kami na ganun yung itinulong niya sa amin. He pledged 2 million pesos para maisalba yung buhay ng anak ko ni Justin. Gusto namin lumaki si Gusto namin lumaki si Justin na makilala niya yung taong tumulong sa kanyang maisalba yung buhay niya. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall